Sa totoo lang, nung sinabi yung 20 pesos per kilo na bigas, ay nagsinungaling yung nagsabi. Alam niyang hindi kayanin, pero pinaasa niya ang mga tao na ibibigay yon. Pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao, hindi mahayop ang mga Pilipino. Mabibili na raw ang bigas sa halagang 20 pesos kada kilo lamang. Sa Visayas muna ang bentahan sa ngayon pero target ng gobyerno na gawing nationwide ito sa lalong madaling panahon. Natupad na nga ba ang pangakong mas murang bigas ni PBBM sa kampanya? Marahil. Pero para kay VP Sara, isa lang itong paasa. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radio at 94.7 Mellow BFM. At ako naman si Corina Sanchez Rojas. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74 at Sky Cable Channel 33. Simulan na natin ang agenda. Mga labi ni Pope Francis nasa St. Peter's Basilica na para sa public viewing. PBBM dadalo sa funeral ng Santo Papa sa Sabado. 4 na natatanging Pinay na namayapa kamakailan, gagawaran ng Presidential Medal of Merit. Kabilang dyan sina Nora Honor at Chef Margarita Forres. Less than 3 weeks to go bago ang eleksyon. Mga kandidato sa pagkasenador, todo pangangampanya. Ang latest sa campaign trail, alamin. VP Sara, sinimulan na rin ikampanya ang tinaguriang Duterte. Tingog party list, binanatan din. Defense Secretary Gibo Teodoro, muling tinuligsa ang China. I will say without hesitation that they are the main cause of xenophobia. World's richest man Elon Musk stepping back daw sa kanyang controversial role sa Trump 2.0. Bakit naman kaya? At looking for summer fit inspo, isilipin ang ilang Pinoy-made designs na aesthetic na sustainable pa. Dagsa ang mga deboto sa St. Peter's Basilica sa Roma, kung saan dinala ngayong araw ang labi ni Pope Francis. Matapos ang isang misa, nagbigay pugay ang mga Catholic faithful sa Santo Papa. Sabado ng umaga nakatakda ang funeral ni Pope na dadaluhan ng mga world leader kasama si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos. Wala pang detalye kung kailan naalis pa Roma ang first couple. The ceremony will be solemn. It will be a funeral, an opportunity for Catholics around the world to mourn the Pope, who led the Catholic Church for 12 years. He was the first Pope from Latin America. And we'll have to see kind of how it unfolds, but it should be a pretty solemn ceremony. Based on previous papal funerals, there's not really a lot of time for sideline meetings or other events. Pumanaw si Pope Francis nitong Easter Monday sa edad na 88 dahil sa stroke at heart failure. Sa Basilica of St. Mary Major siya ililibing ayon sa Vatican. Sa pagpanaw ni Pope Francis, muling bumalik sa alaala ng isang ama ang mapait na sinapit ng kanyang anak nang bumisita ang Santo Papa sa bansa noong 2015. Sa gitna ng pagdadalamhati noon, pananampalataya ang kanyang naging sandigan. Narito ang agenda report ni May Rodriguez. Sariwa pa sa alaala ni June Padasas ang pagkamatay ng kanyang nag-iisang anak na si Cristel, 10 taon na ang nakalipas. Noong araw na yon, volunteer si Cristel sa pagbisita ni Pope Francis sa Tacloban
para makiramay sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. Sa kasamaang palad, bumagsak ang isang scaffolding at nadaganan ng speaker si Cristel. Isang araw matapos ang trahedya, personal na dinalaw ng Santo Papa si June sa Maynila. Isang dalaw na nagbigay sa kanya ng lakas sa gitna ng matinding pagdadalamhati. Ngayon, heartbroken muli si June dahil sa pagpanaw ni Pope Francis. Pero lungkot, pero naging masaya kasi sabi ko, nakamay na siya ng Diyos, wala siyang naramdaman sakit. Doon, paraiso ng puntaan niya. Wala na siyang maramdaman ng sakit sa katawan, nakapahinga na siya. Ang una niyang ginawa, magdasal gamit ang rosaryong ibinigay sa kanya mismo ni Pope. Siguro, matuwang-tuwa na makita na silang anak ko dyan. Yan ang kahapon inausap ko yan ako sa altar nagsindi ako ng kandila. Sabi ko na, wala na si Pope Francis kung nangyari. Salubungin mo lang yan. Gabayan mo punta sa kaharian ng Diyos. Napakalapit sa puso ng mga Pilipino si Pope Francis. Ang special connection, pinatunayan ng pagdalo ng aabot sa 7 milyong deboto nang magmisa siya sa Maynila noong 2015. Paalam, Lolo Kiko. Para sa Agenda, May Rodriguez, Bilyonaryo News Channel. Nagsimula ng mag-ikot si VP Sara sa Visayas at Mindanao para ikampanya ang tinaguriang Duterte o ang 10 senatorial candidates ng PDP laban. Ayon sa bise, misyon niya na kumbinsihin ang mga Pilipino na iboto ang lahat ng pambato ng partido ng kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte. Sa Southern Leyte, nangangampanya ngayon ng Duterte. Sa Iloilo City naman, ang kanilang next stop sa Biyernes. Nagkausap kami kahapon, ma'am. Tumawag siya sa akin, si President Duterte. At sinabi niya sa akin na diretsuhin ko na daw yung mga tao na bumoto straight ng PDP laban. Huwag na daw magpaligoy-ligoy pa. Pinaliwanag din ni VP Sara kung bakit ine-endorso niya ngayon ang alyansa Bet na si Camille Villar at ang kapatid ni PBBM na si Senador Amy Marcos. Dahil ito sa matagal na namin na pagkakaibigan at dahil din ito sa sinabi ko nga, pareho naman yung vision ng Duterte at nung dalawa pang kandidato, and that is a peaceful and prosperous Philippines. Si Senator Amy kilala ko since 2012. Meron akong mga kwento, medyo mahaba yung kwento, konti lang yung oras natin dito kung paano ko nasabi na matino na tao si Camille Villar at si Amy Marcos. Sa Pampanga naman nanuyo mga pambato ni PBBM, labas man sa Magic 12 na mga survey ang ilan sa kanila, hindi pa rin daw sila nawawala ng pag-asa. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona. Halos 2 milyong botante ang nakarehistro dito sa Pampanga. Noong 2022 presidential elections, nasungkit ni Pangulong Bongbong Marcos ang 735,000 votes. Ito ang target suyuin ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Ang senatorial slate ng administrasyon tanggap ng ilang mga pambato ni PBBM na hindi sila pasok sa top 12 sa mga lumalabas na surveys. Hindi na raw ito bago. Hindi naman ako dating eleksyon. Pero okay pa tayo. You're not worried in any way? Hindi naman, worried ka rin. Depende sa survey. Meron survey, di ba na nandun? Meron survey na wala, di ba? Oo. So, trabaho muna ako. Trabaho mamaya hapon. So, mas concentrated ako. August 2024, nang umalis sa PDP laban ni dating Pangulong Duterte si Tolentino para sumama sa Partido Federal ng Pangulo. Ba't ba ako nawala doon? Policy differences sa China, gano'n, di ba? Balik tayo to sa... Can you maintain that, sir? Yes. What's good for the Philippines? Sir, ito may kinalaman sa national security. Hindi ko masabi.
Basta importante sa buhay niyo. Si dating DILG Secretary Benhur Abalos, ipinagpasalamat ang paghahayag ng suporta ng mga Kapampangan. 3 linggo bago ang halalan, hindi pa rin siya pasok sa mga survey. Malaking bagay ito because these are things that you do not see on the surveys. These are the local support on the ground na basta endorse ka ng mga governor, ng mga mayors. Of course, kasama ka sa ballot, sample ballot nila. No, malaking bagay ito. Si dating Senate President Tito Soto, bagamat kampante na sa kanyang pwesto sa mga survey, ipinaliwanag kung bakit pa iba-iba ang ranking ng mga tumatakbo. Hindi naman nakakapagtaka yung tumatalon-talon ng ang ranking mo. Kasi depende kung saan kinuha yung survey. Ang survey, for everybody's information, hindi the same place all the time. Hindi the same province all the time. Every survey nila, paano yan? Palipat-lipat yan, patalon-talon yan. They don't stick to one province. Kasalukuyang nasa ikalawang pwesto ang veteran broadcaster na si Erwin Tulfo kumpara noong mga nakaraang buwan na siya ang nangunguna sa mga survey. Aminado siyang apektado rin sila sa mga nangyayari sa bansa. We were expecting that The day na FPRRD was sent to The Hague, na-anticipate ko na yun that this is going to happen. So we braced ourselves. Mabuti nga, at least, ganun lang nangyari. Pero ngayon, medyo umaangat na kahit paano, medyo humuhupa na. Sa huling 3 linggo bago maghalalan, kanya-kanyang diskarte ang mga kandidato para masungkit ang inaasam na posisyon at malaking tulong para suyuin ng mga botante ang endorso mula sa lokal na mga opisyal. Para sa agenda, Zandro Ochona, Billionaire News Channel. Hindi lang kandidato ang handa na sa May 12, kundi pati ang mga makina. Naglaan na ng contingency machines ang COMELEC sa bawat munisipyo. Makakaasa ba tayo ng mas maayos at mas mabilis na eleksyon? Yan ang agenda report ng ating Mojo Ivy Reyes. A first in Philippine elections, may 16,000 excess contingency machines ang COMELEC para sa May 12 midterm polls. Sa 94,000 voting precincts, mayroong 110,000 machines. Pero ngayong taon, para mas mapabilis ang bilang ng boto at maiwasan ang anumang anomalya, may nakalaan na excess machines para sa bawat isang municipality. Therefore, kung meron tayong 1,667 na municipalities and cities, halos meron silang almost 8 na contingency machine, first time po ito, sa bawat munisipyo or syudad. Meron din pong tig sa 10 makina sa 83 provinces. Dati-rate, isang machine, isang region. May tigi-isang server naman ang media at election watchdogs sa mismong araw ng eleksyon. Mayroon ding real-time results accessible sa COMELEC website na biro ni Garcia, baka mas mabilis pa kaysa PPCRV. Paalala lang niya. Huwag pong pagtakahan kung bakit mabilis. Noong 2022, kinwestiyon bakit ang bilis 20 million pumasok. 3G nung nakaraan. Ngayon po 5G ang technology ng ating mga telcos. Di hamak na mas mabilis pagka 5G. At naka-Starlink po kami ngayon. 8,000 Starlinks na po ang aming gagamitan. In the name of transparency, ilalabas din ng COMELEC ang lahat ng audit and transmission logs, maging ang mga IP address 1 week after the elections. Alas 7 ngayong umaga, available na rin ang Precinct Finder online. Pero makalipas ang 2 oras, hindi na ito gumagana. Ire-report pa raw ito sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Inaasahan ng COMELEC ang pagdagsa ng mga botante sa online finder 2 araw bago ang halalan. Samantala, inihain na ng komisyon ng show cause order o SCO kay senatorial candidate Camille Villar. As of April 23, 8 kandidato ang may SCO dahil sa discrimination, 2 sa vote buying at 4 sa misinformation. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Sa ibang balita, natupad na rin ang pangako ni PBBM na bigas worth 20 pesos kada kilo. Mismo ang Pangulo pa ang namahagi nito sa Visayas region. Pero ang VP, hindi pa rin believe. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. May tig 20 pesos kada kilo na bigas na, pero nauna itong pinatikim sa Visayas region. Mula sa isang event sa Laguna, diretso sa Cebu City si PBBM, kasama si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel para maipamahagi na ang murang bigas sa Visayas. Ayon kay Secretary Laurel, pagtupad daw ito sa pangako ng Pangulo noong 2022. Mas maraming ang nangailangan sa mga regions na yon
But of course, ang eventual intention nitong programa na to, once we sort out all the issues logistically and para makita talaga how to operate it, launch it and manage it, nationwide to eventually. Direktiba daw ng Pangulo sa DA ay gawin itong sustainable at magtuloy-tuloy na ang murang bigas hanggang 2028. Matagal na raw itong pinagplanuhan ayon kay Secretary Laurel. The DA team has been working, day and night on how to, bring this to reality. Pero hindi bilib dito si VP Sara. Sa totoo lang, nung sinabi yung 20 pesos per kilo na bigas, ay nagsinungaling yung nagsabi. Alam niyang hindi kayanin, pero pinaasa niya ang mga tao na ibibigay yon. Tahasan pang sinabi ng bise na meron siyang pagdududa na panghayop ang bigas na murang ibibenta. Pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao, hindi mga hayop ang mga Pilipino. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. VP Sara may banat sa tingog party list ng pamilya Romualdez. Susunod yan sa Agenda. Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Moderate to heavy naman ang southbound lane. Gagawaran ni PBBM ng Presidential Medal of Merit ang 4 na natatanging Pilipina na yumao ngayong taon. Yan ay sina Nora Honor, Pilita Corrales, Gloria Romero at Chef Margarita Forres. Ayon sa palasyo, ito'y bilang pagpugay sa kanilang hindi matawarang ambag sa industriya ng pelikulang Pilipino at sa gastronomy. Gaganapin ang seremonya sa May 4. Ang Medal of Merit ay isa sa mga pinakamataas na award na ibinibigay ng Pangulo bilang pagkilala sa mga kontribusyon sa iba't ibang larangan. Sinagot ni Defense Chief Gilbert Teodoro ang mga batikos ng China laban sa balikatan exercises ng Pilipinas at Estados Unidos. Naniniwala rin si Teodoro na gawa-gawa lang ng Beijing ang bintang ng pang-espiya ng 3 Pinoy na nakakulong ngayon sa China. Ang detalye sa Agenda Report ni Francis Folve. Sinalubong ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. ang kanyang Indonesian counterpart na si Syapri Syafruddin nang mag-courtesy call sa Shangri-La Hotel sa Mandaluyong kanina. Kasama sa Indonesian delegation ang hepe ng kanilang armed forces na si General Agus Subianto na sinamahan naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. High on the agenda sa kanilang closed-door meeting ang defense cooperation, disaster at climate change response at peacekeeping missions. Sa modernization ng AFP, kinumpirma ni Teodoro na parating na ang ikalawang batch ng BrahMos missiles mula sa India. Naghihintay naman daw ng formal offer and proposal mula sa Amerika para sa F-16 fighter jets. May sagot din si Teodoro sa pag-alma ng China sa paggamit ng US Advanced Weapon Systems sa isinasagawang balikatan exercise. Ito sabi nila, appeasement cannot bring peace and compromise cannot win respect. For one's own temporary selfish interest, sacrificing the interests of others in exchange for support and so on. Sa ating mga kababayan, tignan natin ng anong klaseng ito. Kasi ang mga statement nila, kailangan intindihin natin, propaganda yan. Hindi messaging yan, propaganda yan. Tayo, nagsasabi lang tayo ng katotohanan. So, ano ba tama dito? So, dapat ba natin pakinggan ang sinasabi nila? Hindi. Dapat natin bantayan ang ginagawa nila sa West Philippine Sea at sa loob ng Pilipinas.
Pumalag din si Teodoro sa paghuli ng Beijing sa 3 Pinoy dahil sa umano'y pang-eespiya sa China. Meron ba tayong interes kung ano nangyayari doon sa mga lugar na inaano na? Ano pakialam natin doon, di ba? At saka sa katunayan, sa closed society na police state, pwede ba mag-espiya isang tao? Paggising mo pa lang alam na nila yung ginagawa mo. Sinong nasa may sentido komon nagagawa niyan? Wala. At sa sinasabi ng China na nagdudulot ang Pilipinas ng Sinophobia. I will say without hesitation that they are the main cause of Sinophobia. Plus, their Intelligence Act of 2017, which mandates every Chinese national to be an intelligence operative of the Ministry of State Security. I mean, sila ang pumako sa sarili nila sa krus. Kaya importante raw ang pagtutulungan ng mga karatig bansa gaya ng Indonesia para sa pagpapalakas ng internal at external defense ng bansa. Kabilang ang Indonesia sa 19 na bansang observer sa Balikatan 40-2025. Ang pagbisita ng Defense Minister ng Indonesia sa bansa ay pagpapakita na mas pinatatag pa ang malakas na bilateral relations ng mga bansa, lalo na pagdating sa issue ng depensa. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. May natanggap ka bang subpina sa email o social media? Baka yan ay fake. Mismong Chief Justice na ang nagsabi, mag-ingat at mag-beripika. Yan ang Agenda Report ni Joash Malimban, live nag-uulat mula sa Baguio City. Joash, ano bang report ito? Naku, Corina, tama ka dyan. Mismong si Chief Justice Alexander Esmundo na yung lumapit at nagsalita sa media kanina. Paalala niya sa publiko, mag-ingat at mag-verify doon sa mga kumakalat na peking dokumento sa social media. Sa pinakahuling advisory ng Korte Suprema, pinag-iingat ang publiko sa mga lumalabas na order, notice, issuance at iba pang court documents. Marami raw kasi rito natatanggap ng mga tao sa social media, emails at iba pang messaging platforms. Nagpapakilala ang mga nagsisend bilang empleyado ng iba't ibang korte, kabilang na riyan ang Supreme Court. Ang iba, mayroon pa raw tatak ng SC logo. Ani SC spokesperson Attorney Camille Ting, malaki ang posibilidad na bagong taktika ito ng money-making scheme. May ilang mga ulat daw kasing nakakarating sa kanila kung saan nanghihingi umano ng cash settlement ang nagpapakilalang miyembro ng korte. Paalala ni Ting, hindi hihingi ang korte ng cash settlements direkta mula sa mamamayan. Kasi right now, yung mga scams na to, they're usually after money. They ask to settle. Like they're gonna say, example, na meron kayong kaso, kung gusto nyo i-settle, call this number, pero hindi po siya official. Paalala naman ng Chief Justice, siguraduhin mag-verify muna sakaling makatanggap ng mga ganitong dokumento. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga notisya o subpina na natatanggap nyo o nakikita nyo sa social media posting na kayo ay inuutosang pumunta sa hukuman para magpaliwanag sa kung anumang bagay. Siguraduhin nyo na ang notisya ay totoo at tama, magberipika kayo sa korteng sinasabi nilang doon kayo pumunta. Pwede din kayo magberipika sa Korte Suprema, makipag-ugnayan kayo sa mga opisina ng Public Information Office para mapatunayan ang mga notisyang natatanggap nyo ay may katotohanan o ito isang peking bagay na hindi dapat yung paniwalaan. Ayon sa SC, nakikipag-ugnayan na rin sila sa iba't ibang law enforcement agencies para maimbestigahan ang mga taong nasa likod ng mga panlolokong ito. Ngayong araw, naglabas na rin ng formal charges of gross misconduct ang SC laban kay Retired Court of Appeals Associate Justice Isaias Dikdikan. Matatandaang nasangkot si Dikdikan sa pagpatay kay Cebu-based lawyer Joey Luis Sui noong 2020. May sapat umanong basehan para masabing may kinalaman si Dikdikan sa murder case ni Wee. May 10 araw si Dikdikan para magbigay ng kanyang sagot. Sakaling ma-convict, posible raw siyang maharap sa disbarment at forfeiture ng kanyang retirement pension. Corina, giit din ng SC na no one is above the law at dapat daw na managot yung sino man na lalabag sa batas. Corina.
Okay, maraming salamat sa iyong ulat, Joash Malimban, live mula sa Baguio City. Higit 600 kaso na ng mga tiwaling pulis ang naitala ngayong taon. Pero giit ng PNP, ito'y mga isolated case lamang. 1% lang din daw ito ng pambansang pulisya at hindi sumasalamin sa kanilang buong puwersa. Nangako naman ang PNP Internal Affairs Service na tututukan ito ang issue para hindi na madagdagan ang mga reklamo laban sa mga pulis. Nasa higit 2,000 ang naitalang kaso noong 2024. Sa VP Sara saga, umiinit na naman ang bangayan sa pagitan ng bise at ang pinsan ni PBBM naman na si House Speaker Martin Romualdez. Damay sa away pati ang isang party list. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Hindi raw magpapaliwanag si Vice President Sara Duterte sa mga tanong ng Kamara, lalo na sa mga taong konektado kay House Speaker Martin Romualdez. Pinasaringan ng bise ang House Speaker kasunod ng pagtatanong ni Tingog Party List Representative Jude Asidre kung bakit confident pa rin ang legal team ni VP sa impeachment trial dito sa Senado kahit di pa rin mapaliwanag ang paggamit ng confidential funds nito. Para kay Duterte, bakit siya sasagot sa mga kaalyado ng taong may-ari umano ng partido? Ibig sabihin, pinapasagot nila ako kanino kay Martin Romualdez. So bakit naman ako sasagot sa Tingog Party List? Tinukoy pa ng VP ang koneksyon. Ang asawa ni Speaker, si Representative Yeda Romualdez, ang first nominee ng Tingog. Si Asidre naman ang second nominee. Para sa supporters niyang nagtatanong ng pwede nilang maitulong sa eleksyon, may request si Duterte. Unang-una, pwede niyo siguro matulong talaga, huwag niyo iboto yung Tingog Party List. Kasi ang boto para sa Tingog Party List ay boto para kay Martin Romualdez. Ginagamit daw ni Romualdez ang party list para makakuha ng pondo at suporta sa buong bansa. Todo ang paninira niya sa akin, todo ang gastos niya sa paninira sa akin. Pangalawa, ganyan siya kasakit sa pera at sa power. 3 yung upuan niya, 3 yung seats niya sa House of Representatives. Pati ang Malacanang, binanatan din ng bise nang idahilan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang fake news bilang pagbaba ng ratings ni PBBM. Para kay VP Sara, lahat naman daw ngayon biktima ng fake news. Dagdag niya, tila may experience na raw siya sa mga may Castro na apelido. Si Franz Castro, wala talagang maayos na lumabas doon sa bibig ng babae na yon. Siguro itong pinsan niya na si Claire Castro, kaya ganyan din siguro. Makagaling lang sila sa isang puno. Balak na rin bumalik ng bise sa Hague, Netherlands para sa kanyang birthday next month bilang bahagi ng kanyang promise sa kanyang ina at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayong nasa kustodiya ng ICC. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel. World's richest man, Elon Musk, stepping back sa kanyang controversial role sa Trump 2.0. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains naman. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes. Hindi pinalampas ni Transportation Secretary Vince Dizon ang problema sa road safety. Siya'y bumuo ng Special Task Force na magrerepaso at magrereporma sa mga batas trapiko. Ang detalye sa agenda report ng ating mobility correspondent G. Baroga. Matapos ang sunod-sunod na aksidente sa kalsada nitong Semana Santa, kumambyo na si Transportation Secretary Vince Dizon at siya na mismo ang humawak ng manibela.
Bumuo siya ng isang powerhouse task force na kinabibilangan ng DOTR, LTO, LTFRB at PNP Highway Patrol Group para ayusin ang mga traffic rules sa bansa. Clearly, yung mga polisiya ngayon, yung mga proseso ngayon, hindi epektibo. Yung roadworthiness, kailangan yan talagang chinecheck. Chinecheck ang makina, chinecheck ang preno, chinecheck lahat. Lalo na para sa mga truck at sa mga bus. Lahat rerepasuhin mula sa proseso ng pagkuha ng lisensya, pagrehistro ng sasakyan at kung sino ba talaga ang dapat pinapayagang magmaneho. At hindi lang ito puro salita. Nasampulan na ang bus driver na si Mark Louis Burgos matapos ma-revoke ang lisensya dahil sa overspeeding sa La Union. As of April 23, higit 600 lisensya na ang sinuspinde ng LTO. Halos 100 dyan nagpositibo sa iligal na droga. Yung pagbigay sa iyo ng lisensya na ginagamit mo para sa kabuhayan mo, para kumita ka, pribilehiyo yan na binibigay sa iyo, pero may kaakibat yan na responsibilidad na pangalagaan mo ang sinasakay mo, pati na rin ang sarili mo. Mahigit 1,000 mga vehicle owner naman ang padadalhan ng show cause order matapos bumagsak sa roadworthiness test. In my last 2 years at the LTO, we have never reached this level. We are really hell-bent with the instruction of the Secretary. Road safety will not be compromised, and we will double time on this. Magkakaroon din ng 2 bagong team sa LTO. Isa para tutukan ng mga drug at drunk driver at isa naman para sa mga bulok o delikadong sasakyan. At para sa mga professional driver, lalo na ang mga nagmomotor, posible ang retest ng parehong written at practical exam para sa lisensya. Nag-i-invest na rin ang ahensya sa mas makabago at mas epektibong inspection equipment, lalo na para sa mga truck at bus. Record data will again show that those that involve death and serious physical injuries, lahat doon, lahat na may bus and truck sir, may ganong involvement. So we cannot help but focus on trucks and buses. Mahaba pa ang landas na tatahakin, pero dahil sa Road Safety Task Force at mga reformang ipinatutupad, malinaw ang layunin. Mas ligtas na mga kalsada para sa bawat Pilipino. Para sa Agenda, G. Baraga, Billionaire News Channel. Sa Estados Unidos, stepping back but not stepping down ang world's richest man na si Elon Musk sa Department of Government Efficiency o DOGE ng Trump 2.0. Ayon kay Musk, lilimitahan na niya significantly ang oras niya sa simula sa susunod na buwan para tutukan ang kanyang mga negosyo. Kasama riyan ang Tesla na humina ang benta kamakailan lamang. Binuo ni Trump ang DOGE ni Musk para puksain ang bureaucracy at streamline ang gobyerno. Hindi lang bagong modelo kundi bagong direksyon. Yan ang sinisimulan ng Mega Prime Foods ni bilyonaryo William Chu Lim kasama ang Tesla. Nagbabalik si G. Baroga. Narito na sa Pilipinas ang Tesla ng American billionaire na si Elon Musk noong Nobyembre. At ngayong unti-unti nang naide-deliver ang mga Model Y unit, isa sa mga nangungunang food manufacturer ng bansa ang agad nang sumabak. Ang Mega Prime Foods na pinamumunuan ng bilyonaryong si William Chu Lim at ang anak niyang si Marvin ay nagsusulong ng iba't ibang mga sustainability initiative. Sa mobility, simula na ito ng kanilang pag-shift sa mga electric vehicle para sa kanilang mga executive. We really want to go into mobility in terms of electrification of our fleet, starting with our people's fleet, hence Tesla for our heads, and hopefully sooner or later more and more will come in. Pero ayon kay Marvin, hindi lang ito tungkol sa pagiging modern o cool. Bahagi ito ng mas malaking plano para mapababa ang emission mula sa kanilang logistics operation. At kahit may ilang mga charging station na sa Metro Manila, aminado siyang magiging mas hamon ito sa mga lugar sa labas ng syudad.
When we go to the province, that's when we need to wait till the infrastructure arrives there before we can really deploy it in our provincial offices. Sa long-term plan ng kumpanya, gusto rin nilang i-convert ang buong truck fleet nila sa EV kapag ready na ang charging network para sa ganito kalaking operasyon. Para sa Mega Prime Foods, hindi lang ito bagong sasakyan. Isa itong hakbang para sa mas malinis, mas efficient at mas eco-friendly na food delivery. Samantala, ginugunita rin ng Tesla ang Earth Day sa isang week-long campaign para sa inang kalikasan. Ito ang isa sa mga supercharger stations ng Tesla na matatagpuan sa basement parking ng Uptown Mall, parte ng posh development ng bilyonaryong si Kevin Tan. Ayon sa Tesla, mas palalawakin pa nila ang kanilang mga supercharger at destination charger sa buong Pilipinas. Ito ay para mabawasan ang range anxiety ng mga EV owner. Para sa Agenda, G. Baraga, Billionaire News Channel. Nagsimula na ang umaksyon ng mga multinational company para makaiwas sa masamang epekto ng tariffs ni US President Donald Trump. Isa na rito ang Vertiv Asia, isang digital infrastructure provider. Narito ang agenda report ni Sujin Kim. Sa harap ng sunod-sunod na pagbabago sa global trade at lumalalim na trade tensions, aminado ang Vertiv, isang global leader ng data center infrastructure na may mga agam-agam pagdating sa market confidence sa ilang sektor. I think at the moment the main impact of tariff that people are seeing is confidence. There's a little bit of a slowdown in confidence from the marketplace. So, whether it be building data centers or looking at pharmaceuticals or looking at IT manufacturing, everyone's just got a little bit of a pause at the moment. Dahil dito, aktibong umaaksyon ang mga kumpanya tulad ng Vertiv para maiwasan ang potensyal na dagok sa kanilang supply chain sa pamamagitan ng paglipat ng produksyon sa ibang mga rehiyon. We will have a bit of exposure like many companies will. The tariff rules are changing daily. We manufacture in China, we manufacture in India, we're manufacturing in this region in the future, and a lot in Europe products. So that way we can balance out the impacts of tariff. Sa kabila nito, kumpiyansa pa rin ang kumpanya na makamit ang double-digit growth sa loob ng 3 hanggang 5 taon dahil sa patuloy na paglawak ng AI, cloud computing at smart infrastructure demand. Sa Pilipinas, tinututukan din ng Vertiv ang energy efficiency, lalo't isa ang bansa sa may pinakamataas na energy cost sa rehiyon. And one of the misconceptions too is that even though these AI data centers consume lots of energy, the energy that they consume per unit of IT processing is far more efficient than the old data centers ever were. Mula liquid cooling hanggang clean power alternatives, tinutulak ng Vertiv ang innovation sa power consumption. Para sa Agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Proudly Pinoy, mga locally made outfit na perfect for summer, susunod sa Agenda. Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa westbound lane. Moderate naman sa eastbound lane. Dapat na ang higpitan ang parusa sa foreign interference. Yan ang panawagan ni Senate Majority Leader Francis Tolentino nang iharap ng Philippine Navy sa Senado ang mga narecover na submersible drone sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang detalye sa Agenda Report ni Hannah T. Para lang scientific drones kung tignan, pero ang laman nito pwedeng magamit sa gera. Ayon ito sa Philippine Navy. Ipinakita na ng komite ni Senator Francis Tolentino ang na-retrieve na underwater drone ng mga mangingisda sa Masbate nitong nakaraang taon. Ang dilaw na drone na ito may sensors para sukatin ang lalim ng dagat. Posible rin itong gamitin para malaman kung paano kumakalat ang sound sa ilalim ng tubig. Sound propagation is very critical when it comes to undersea warfare.
Sa Batanes naman, isang itim na drone ang na-retrieve nitong Pebrero. May SIM card daw ito na base sa forensic exam, nagpadala ng signal sa China. Di pa tiyak kung may kinalaman ng Chinese government dito. Pero kasabay ng naglipa ng espionage cases sa bansa na puro Chinese nationals ang nahuhuli, tingin ni Tolentino, oras na para magpataw ng mas mabigat na parusa laban sa foreign interference. Para maipakita sa ibang bansa na huwag nyo naman lapastanganin yung soberenya ng Pilipinas. Huwag naman yung panghimasukan at bastusin ang Pilipinas. Una nang nakapag-aresto ang NBI ng mga Chinese national na ginamit ang ilang device gaya ng MC catchers para i-intercept ang cell signals sa Metro Manila. Alarming daw ito sa pag-gather ng kritikal na impormasyon at paniniktik sa mga Pilipino, lalo na sa government officials. Iba pa sa kanila, nahuli habang bumubuo ng topographic maps malapit sa military bases. Lahat ng tinuturo noon, papunta sa People's Republic of China. Balak ng alamin ng komite ni Tolentino ang immigration status ng mga nahuling alleged Chinese spies. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Handa na raw ang Pilipinas na maging data hub ng Southeast Asia. Patunay niya ng pagbubukas sa bansa ng pinakamalaki at most advanced data center sa Santa Rosa, Laguna. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Magiging katulad ng sa Malaysia ang kakayahan at kapasidad ng mga data centers sa Pilipinas. Ito ang pinangako ni PLDT Group Chairman Manny Pangilinan kay Pangulong Bongbong Marcos sa grand inauguration ng Vitro Santa Rosa Data Center kaninang umaga. We pledge that to you, Mr. President. We have to be at least equal to the capacity of Malaysia. Right? So we will do that for under your government to really make the Philippines a data center hub. And in that regard, in fact, Anthony Salim is also in this business in Indonesia, and he wants to invest here. So I said, he's welcome to put his money in here under your government. Ang Pangulo na rin mismo ang nagpaliwanag kung ano ang kahalagahan ng mga data center. Ang data anya ay kasing halaga na ng tubig at kuryente. Those who are not techie might ask, ano ba yung data center na yan? A data center is akin to a warehouse. Parang warehouse yan. Ngunit, imbis na yung mga gamit ang naka-storage doon, instead of boxes of products, we store digital information, such as emails, videos, business records, government files, even the apps on your phone. It keeps everything running safely and securely 24 hours, 7 days a week. Every time you attend a virtual meeting, every time you book a plane ticket, every time you pay online, go shopping, even stream your favorite movies and drama series, that data passes through a facility like this. Dagdag ng Pangulo, marami pang kailangan gawin pero sisikapin daw nilang maging equal player na ang Pilipinas pagdating sa data processing. Kaya isang bold digital step daw ang Vitro Santa Rosa Data Center dahil ito ay AI-ready at hyperscaled na. We're very supportive within the PLDT group of the President's digitalization efforts, and this is a testament to that support to be able to give the proper infrastructure for connectivity and digitalization that our Filipinos deserve. Ang hamon ngayon ng Pangulo sa mga investor, explore the potential of Filipino ingenuity. Bring your technology here. Para sa agenda, Pierre Pastor, Bilyonaryo News Channel. Kinilala ang angking galing ng ating mga e-sports athlete, content creator at talent sa taunang Philippine Esports Awards. Asahan daw na palalakasin pa ng Pilipinas ang kampanya para mas mapansin ang Pinoy gamers sa world stage. Narito ang agenda report ni Paolo Barcelon. Bumida ang galing ng mobile FPS at fighting games sa 2024 Philippine Esports Awards na ginanap sa UP Diliman Campus Martes ng gabi. Tandem na nanalo ang mga manlalaro ng Elevate Call of Duty Mobile na sina Patrick PJ Sagudo at head coach Mark Alexis Olea.
Sina Coach Olea at PJ ay bahagi ng kauna-unahang all-Filipino team na nanalo sa Call of Duty Mobile World Championships sa Atlanta, Georgia, USA noong nakaraang taon. Bago nito, na-sweep din nila ang ilang Garena Masters tournaments at ang Call of Duty Summer Invitational o CDSI sa China. Target nilang maulit yan muli ngayong taon. Sobrang saya na nakuha na namin yung gusto namin makuha. Nagmunga yung mga pinaghihirapan namin kada taon na ngayon nakuha na namin, sobrang saya. This year, we're aiming for a back-to-back, pero siyempre di mo porkit na gusto lang namin yung back-to-back, di na natin champion yung iba. Gusto namin kunin ulit lahat this year. Ang two-time Pro Controller Athlete of the Year naman na si AK Laveres papunta na sa kanyang World Tour para dalhin muli ang bandila ng bansa sa larangan ng Professional Tekken Tournament. Sa ngayon, isa si AK sa mga pinakamagagaling na Tekken players sa buong mundo at hawak siya ngayon ng sikat na international esports team na Natus Vincere. Ang next na tournament natin is Evo Japan. And yung Tekken World Tour, so magpa-participate tayo doon. So mag-around the world talaga. Ayon kay Philippine Esports Organization Executive Director Marlon Marcelo, tuloy ang kampanya ng bansa na muling magdomina sa competitive esports ngayong taon. Isa na riyan ang patuloy ngayong isinasagawang qualifiers para sa CBOL, ang ating national esports team. We're taking it one step at a time. Currently, we have our qualifiers or the tryouts ongoing for Mobile Legends. Kakatapos lang nung Dota 2 and of course yung sa women's category. This is for IESF. Dagdag pa ni Marcelo, layo ng bansa na manalo ng ginto sa Southeast Asian Games sa Disyembre at makapagdala rin ng dagdag na panalo sa Asian Games sa 2026 at sa Esports Olympics naman sa 2027. Nanalo naman bilang Esports Personality of the Year ang veteranong esports talent, shoutcaster at host na si Manjin Faldas. Really thankful ako sa lahat ng mga entities na naging partners at nagtiwala sa akin, lalong-lalo na sa community, sa mga fans ng esports mismo. Sa kauna-unahang pagkakataon, kinilala din ng ilang babaeng athletes and personalities sa Liga Adarna Female Esports Awards segment na layong bigyang parangal ang kontribusyon ng kababaihan sa sektor ng esports at gaming. Kabilang naman sa panel of judges ng Philippine Esports Awards ang gamer, businesswoman at cosplayer na si Alodia Gosheng Fiao Kimbo at ang inyong lingkod bilang kinatawan ng Philippine Esports Press Corps. Layo ng Philippine Esports Awards na bigyang pagkilala ang mga natatanging talento na siyang may mga malaking naging ambag sa pagpapalaganap ng esports and gaming community sa bansa. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel. Aesthetic na, sustainable pa. Isa yan sa mga growing fashion trends sa buong mundo. At kung yan din ang hanap ninyo for your summer fit inspo, why not tangkilikin ang sariling atin? Silipin ang ilang Pinoy-made design sa Agenda Report ang ating lifestyle host Marie Lozano. It's about making conscious fashion decisions. Filipino designers are embracing slow fashion, focusing on local weaves, handmade details, and design that has heart and a good story. Our first stop, Charina Sarte, kilala sa kanyang laid-back luxury style. Linen pieces na magaan sa katawan, flattering ang fit, at may handmade details. Simple pero elevated. Mapa Branch man o Mapa Beach, ang pieces na ito ay functional, fashionable at on point. Next up, isang designer na kilala sa kanyang handcrafted at thoughtful pieces. Meet Sari Lazaro. Ang kanyang inspiration for this collection, so actually my theme is the spirit of Filipino people. You know how they're generally very happy despite the challenges that they go through? Yes. That's what I wanted to exude in my collection. Tulad ng kanyang 3D top na ito na may 21 hand-embroidered petals. So it's like an art in itself also. It's like really a piece of art. You're wearing art. Mula
mula design hanggang kanyang production, lahat daw ay intentional. Ayon kay Sari, hindi ito mass-produced, kaya naman walang sayang at bawat fashion piece, kahit ready to wear, parang ginawa talaga para sa'yo. When we make styles, we don't mass produce. We just make like a few pieces per style so that we don't also waste. Yes. It's sort of like being mindful also of. Gamit ang Inabel fabric mula Ilocos at ikat weaves mula sa Lake Cebu. Tinahi niya ang heritage sa modern style. But there's so many like beautiful patterns that you see for like every region. It represents something. So that's really something we can be proud of. Habang dumadami ang Filipino designers na tumatangkilik sa slow fashion, mas lumilinaw. Hindi lang ito trend, kundi isang advocacy na nagbibigay halaga sa Filipino craftsmanship at sustainability. Para sa Agenda, Marie Lozano, Billionaire News Channel. Siya niya yun? Parang ano, abs niya yun? Pinagmamalaki talaga ni Marie ang kanyang abs. Kala ko may tela eh. Oo Dito, nga, yun talaga wala napansin pala. namin, hindi po yung mga damit. Siya ang nagwagi. Siya ang nagwagi. Pero darating din ang panahon, mag-news tayo, Pinky, nang kita rin ang ating chan at Never. abs. Never mangyayari yan. Pero maganda yung mga designs talaga. In fairness, Sari and they're Sharina beautiful, Sarda, yeah. beautiful. Sana affordable. Yeah. Pero ano nga, slow fashion ang tawag nila. And they only make so many pieces. Right. Congratulations. They're beautiful at saka talagang inaangat-ang sa Pilipino. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. At ako naman si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.